In the book of Judges. Judges na lang para makatipid tayo ng time. Judges chapter 2. Alright, from verse 6, so let's read responsibly from verse 6 hanggang verse 10, okay? Are you there? Okay. The Bible says in Judges chapter 2 and verse 6, "And when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. The people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnah Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill Gaash." Bisaya po tayo sa verse 10. "And also all the generations were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel." Okay, tayo po sandaling pumigit at manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Sa pagkakataong ito, muli niyo po kami ibinalik sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo, Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa pagkakataong pinagkaloob po sa amin. Ang dalangin po namin, patuloy po kayong pangunahan sa nalabing oras namin sa hapong ito at higit sa aming pag-aaral sa oras na ito. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng inyong lingkod at kayo po, Panginoon Diyos, ang umabot sa pangangailangan po namin sa hapong ito. At O Diyos, kayo po ang patuloy na pinagtatagubilin namin lahat ng gawain sa hapong ito. Naway katuloy namin kayo maitaas, maluwalhati, masamba po namin sa hapong pong ito. At bigyan mo po kami patuloy na maayos na internet connection at maayos na sound system. Sa ganoon, makarating po ang iyong mga salita ng maliwanag sa mga anak na hindi po namin kasama dito kundi sila ay nasa virtual service. At pagpalain mo po ang iyong mga salita makahayag sa hapong ito at patuloy po kaming lumago sa aming pananampalataya at patuloy po kaming maging daluyan ng pagpapala, Panginoon Diyos, sa mga tao. O God, maraming salamat po, Panginoon, sa katapatan mo po sa buhay namin. Ibinabalik po namin ang buong kapulihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At alam mo po ang aming puso, ang aming desire para sa inyo. Make me a blessing sa inyong mga tao, inyong mga anak pa ng Diyos. At bigyan mo rin po kami ng pusong masunurin. Anumang matututunan po namin ay maisa buhay po namin. Salamat, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At patawarin niyo po kami, O Diyos, sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Thank you. Alright, para mas madali, illustration na lang ulit para mas madaling maintindihan ng mga bata. Mas maganda, no? Gusto niyo ba yung illustration? Gusto nila yun kasi madaling maintindihan eh. No, tulad ng sabi ko kaninang umaga, kayong mga wala dito, ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa henerasyon. To heal this present wicked generation and to preserve the next generation. We cannot preserve the next generation if we could not heal this present generation. No? Dapat magamot muna kung anong problema. Kaya nga kanina present ko sa inyo kung ano naging problema ng bawat henerasyon. Bakit may lumabas ng henerasyon na hindi na nakikilala yung Diyos ni Joshua? No? Ang nakakalungkot dito sa nakatotohanan sa kapanahunan natin ngayon, pag hindi natin na-present yung Diyos na yan, yung Diyos ni Moses, yung Diyos ni Joshua, Diyos ni David, Diyos ng mga apostles, Apostle Paul, Apostle Peter, at ng mga disciples in the New Testament, yung Diyos ng mga forefathers natin, pag hindi natin ito na-present sa ating mga anak ngayon, sa mga kabataan ngayon, sila ay lalaki na hindi nila makikilala ng lubusan yung Diyos na yan. No? At yan naman ang
maliwanag na katotohanan kahit sa kapanahunan natin ngayon. Kahit umabas kayo sa kalsada na yan, no? Kahit lumabas kayo sa kalsada na yan at tanungin mo kung gaano nila kakilala ang Diyos, bahagya ka makakasumpong ng taong nakakakilala ng lubusan sa Diyos. Tanungin mo na lang, kung kayo po ba mamatay, tiyak niyong pupunta kayo sa langit. Of course, sasabihin niyo walang nakakaalam yan. Ibig sabihin, pag hindi mo nalalaman yan, hindi mo nakikilala yung Diyos. Bakit yung Diyos na iniwan ang kanyang trono sa langit more than 2,000 years ago para magkatawan tao, nag-anyong alipin hanggang ibinigay ang kanyang buhay sa krus, na kaya siya namatay, inilibing at muling nabuhay para tubusin ang ating kasalanan. Iya't hindi kilala ng tao. Ang alam lang nila mag-celebrate ng Christmas, Christmas party, exchange gift, tumanggap ng regalo. Ayun lang ang pagkakaalam nila, merong isang Kristo na ipinanganak pero nawala na yung message ng Christmas, nawala na yung salvation, nawala na yung gospel. Because they don't really know God. Amen. Kaya nga, paano natin matutulungan ang bansang ito? No? Paano natin matutulungan na magamot yung kakulangan ng tao sa kaalaman sa Diyos? So, pasalamat tayo sa Panginoon kung nakikilala natin ang Panginoon. At tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Sabi ko nga kanina, gusto lang natin minsan ng tagapagligtas pero ayaw natin ng Panginoon. Bakit? Sarili pa rin natin ang sinusunod natin. Ayaw natin ng Lord. Amen. Gusto lang natin siya tanggapin na Panginoon pero anang ng tagapagligtas pero pagiging Panginoon, ayaw natin siya sundin. Kaya marami hanggang sa ngayon mga kabataan, maging sa church natin ngayon, na tagal na sila nakakapakinig ng salita ng Diyos pero ayaw pa rin nilang sumunod sa Panginoon. I hope you're listening. Bakit? Ang Panginoon nila, sarili pa rin nila. Kaya nga ang hindi sa binibigyan natin sila ng doubt, kayong mga kabataan, hindi sa binibigyan ko kayo ng doubt sa salvation. No? Pero siguraduhin nyo na talagang ligtas kayo. Siguraduhin. Paano masisiguro na tinanggap mo na nga talaga ang Panginoon na bilang Panginoon mo at tagapagligtas mo? Hindi tagapagligtas lang, Panginoon mo. Pag sinabing Panginoon mo, Lord mo, Master mo, Ruler mo, pag siya ang Pinanginoon mo, ibig sabihin susundin mo kung anong gustong mangyari sa iyo ng Panginoon mo. Well, we're all servants of the living God. Amen? Supposedly. No? Tayo ay lingkod ng totoo at buhay na Diyos. Pero masakit na katotohanan, maraming ayaw maglingkod sa Panginoon. Gusto lang nila ng tagapagligtas, ayaw nila pumunta sa impyerno. Kaya tatanggapin nila ang Panginoon bilang tagapagligtas nila, pero ayaw ng Panginoon. Kaya kita mo, maraming kabataan ngayon, tinanggap na nila, tanungin mo, tiyak mo pupunta ka sa langit pag ikaw namatay? Opo. Bakit? Tinanggap ko na si Kristo. Tama naman yung sagot. Pero i-check mo kung ilang taon na sila o ilang panahon na sila nandito sa church. Check mo yung ginagawa nila, walang nagbabago. Pasaway, nung dumating dito, pasaway sa magulang, hanggang ngayon, pasaway pa rin. Amen? Di ba, no? Tama ba? O, mula dun sa matagal-tagal ng mga young people, mga anak namin, na matagal-tagal na kayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, at naalaman nyo na ang pagsunod sa magulang ay command ng Diyos. Utos ng Diyos sa inyo na by all means susunod kayo kasi nga command, utos sa inyo. Matapos yung mapakinggan yan. At nag-desire kayong sumunod. Alam ko naman talagang nag-desire kayong sumunod. Pero ang tanong ko, sino na ngayon sa inyo ang naging masunurin sa magulang nyo? Tell me. Pakitaas ang kamay. Sige, taas. Yung masunurin sa magulang, taas. Huwag kayo mahiya. O, kita mo. Kita mo, di ba? O, meron din, di ba? At least yung mga batang ito, bata pa lang, mga sinungaling na. Natatawa din sila kasi alam nila yung sinungaling eh. No? O, buti kasi Kyong, masunurin talaga, di ba? Mabait kasi Kyong, di ba?
that's good. Yung innocent naman talaga yan sa kasalanan. No? Kaya talagang magtataas siya, masunurin siya eh. Pagka sinabing nga. Pag sinabing palo ka, pag hindi ka kumain ng mabilis, kain siya. Alam niyang sumusunod siya. Ha? At tama yun. So, yung ginagawa niya, kaya nakakapagtaas ka ng kamay, di ba, Kyong? Tama? Oo. Talagang inosente siya sa kasalanan. No, ganun din naman si Marcos. Kaya natatawa siya. No. So sabi ko nga, para magamot natin this present generation, this present wicked generation, we need to be what? Ano yung point number 1 ko? Be active and don't be passive. Be an active member of this church. Don't be a passive member. Kasi yung passive member or members, wala naman silang pakialam sa nangyayari. They just come and go. Come and go. Come and go and nothing happens. Pero yung active, nakikita niya. Yung kasiyahan na maging active sa ministry ng Panginoon. Amen? Parang nahihirapan pati yung mga active. Parang walang active sa church na ito. So parang pakiramdam nyo, passive lang talaga kayo sa church. Amen? Oh. Yun nga, ang in-amen niya, passive siya. So talagang tinatimingan din dapat yung tamang amen. Dapat tama yung sagot mo. So, we need to be an active member. Amen? Yun. And don't be passive. Don't be passive. Huwag mong palagpasin yung mga bagay na nangyayari. Mamaya, yun yung puntos, yung second point. Ano nga yung sabi ko sa second point? Observe, don't ignore. Observe, don't ignore. You should properly observe kung ano ang nangyayari sa loob ng iglesia. This church is the church of the living God. Kaya pag naging member ka at naging active ka ng totoo at buhay na church, merong mangyayari sa'yo. At dahil may nangyayari sa buhay mo, merong kang mauobserbahan personally sa buhay mo at mauobserbahan ka sa ministry ng Panginoon. Amen. And every active members could observe what is happening. Amen. Makikita mo kung paano nagkakaroon ng pagbabago ang buhay ng mga tao. Amen. Kaya nga bagamat sabi ko kanina, this is not a rehabilitation center, no, pero ito talaga ay hospital ng mga taong may sakit spiritually. Nagagamot ang ating karamdamang pang-espiritual. Unawain natin kapatid, ang tao ay hindi lang physical. No, ang tao ay spiritual at physical being. And every time na pumupunta tayo sa church, dapat na-feed yung ating spiritual being. Na-fulfill ang pagpunta natin sa church, hindi tayo just come and go, and nothing happens. No, may nangyayari. Kung ma-oobserbahan mo lang, may nangyayari sa church. May lumalago sa church. Amen. Tignan niyo mabuti. May binigay na magandang example ng Panginoon patungkol sa pag-o-observe. In Matthew chapter 23. Matthew chapter 23. Sabi niya sa verse 3, sabi sa verse 3, all therefore whatsoever they bid you observe. That observe and do. But do not
ye after their works, for they say and do not. Anong sinasabi niya sa kanyang mga disciples? Okay, obserbahan nyo yung mga Pharisees and scribes, no? Na nauupo at pinapangaral nila yung the law of Moses. They believe in the law of Moses. No? Talagang tagasunod sila ng law. Obserbahan nyo. Sinasabi niya sa mga apostol, gawin nyo yung tama sa naoobserbahan nyo. Huwag nyong gawin yung ginagawa nila na alam nyo, hindi naman nila ginagawa, pero sinasabi nila. That's the point. Kaya nga sa atin, marinig nyo palagi sa akin, yung leadership by example is very important. Kaya tayo gumagawa na mabuti kasi may leader tayo at gusto natin maging leader tayo by example. Nagpapasunod tayo ng tao kasi sinusundan tayo sa tamang ginagawa natin. Hindi lang sa sinasabi natin. Because we live what we preach. Amen. Kung ano yung pinananampalatayanan natin, yun ang buhay natin. Hindi hiwalay yung pananampalataya natin sa ating ginagawa. Hindi katulad nito mga iskrib at pariseyo na winawarning ng Panginoon yung kanyang mga disciples. Hey! Makinig! Umayos na upo, anak. Umayos na upo. Ha? Obserbahan nyo yung ginagawa nitong mga hypocrites na ito. Ang tawag ng Panginoon sa mga scribes and Pharisees is hypocrites. Iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Kapatid, sabi niya sa kanyang mga disciples niya, gawin niyo yung tama namang sinasabi nila, pero wag niyong gawin yung maling ginagawa nila kasi iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Hey, hindi pwede maging iba yung sinasabi natin sa ating ginagawa. We believe what we preach. And we live what we believe. Amen. Yan yung sinasabi ng pag-oobserba. Kaya kayong mga mga first time visitors po namin, o kayong mga bagong mananampalataya, bago lang kayo nakarating sa church na ito. Meron namang warning ang binigay ng Panginoon para makilala mo yung mga Kristiyano na totoong naglilingkod sa Panginoon. May maliwanag na presentation ng Panginoong Kristo kung paano mo sila makikilala. Sabi ng Panginoon, by their fruit ye shall know them. Sa kanilang mga bunga ay makikilala mo sila. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng ating testimony. Huwag nating sisirain yung ating testimony. Kasi maraming taong nakatingin sa atin at binabantayan lang nila na magkamali tayo. At once na nagkamali tayo, yun ay ikakapitalize nila. Yan, pa-Bible pa yan. Linggo-linggo may Bible. Linggo-linggo na sa church. Pero tignan mong ginawa. That's why our testimony is very important. Minsan isang araw tatawagin ka ng bata. Brother! Alam niyo yun si pastor? So akala niya pastor. Bakit laging nakanektay, laging nakabarong? Alam niyo yung si pastor, nandun sa computeran. Anong ginagawa? Nanonood po. Alright. Okay lang yung nanonood. Sana. Kung ang pinanonood mo, spiritual, wow, baka end times. Pero kung beyond that, kung yung pinapanood mo na hindi spiritual, hindi makaka-feed ng iyong spiritual na pangangailangan para saan yung pinapanood mo. And besides, bakit ka manonood ng araw ng Sabado o araw ng Huwebes samantalang ikaw ay nagsosoul winning? Tell me, is there any reason? Kapatid, mahalaga ang ating testimony. Kaya nga sabi ko, to heal this present generation, we don't need just to be an active member and don't be passive, but also we need to observe. Don't you ignore what is happening in the church. Don't ignore it.
Leadership by example is very, very important. Nakita natin marami nang nagbagong buhay sa church. Ikaw na minsan ang binago ng Panginoon, alam mo, nagbago ang buhay mo. Ikaw ba ay babalik pa sa dati mong buhay? Kung dati kang drug addict, babalik ka pa ba sa pagiging drug addict? Kung dati kang lasinggero, babalik ka pa ba sa pagiging lasinggero? Kung dati kang sugarol, babalik ka pa ba sa pagiging sugarol? Kung dati kang lalakero, babaero, babalik ka pa ba doon? Kung dati kang ML player at hustler ka sa ML player, babalikan mo pa ba yan? At ipapakita mo pa ba yan sa anak mo? Ha? O kung dati ka mang TikTok player, TikTok player ba yon? O dati kang dancer, TikTokers. May naidadagdag pa sa buhay Kristiyano mo tuwing ikaw ay magti-TikTok? Sasabihin mo, libangan lang naman. Anong libangan? Matapos mong magpa-TikTok dyan? Matapos mong maghubad sa harap ng cellphone mo at pinakita mo yung rit mo? Tapos sasabihin mo, libangan lang, ipinost mo at pinakita mo sa sanglibutan yung iyong nakedness. Sabi mo, libangan lang yan? Ha? I hope you're listening. You better observe, don't ignore what is happening in the church. Amen. Maraming bagay na nangyayari, maraming magandang bagay na nangyayari. Ang masakit, kala mo, yung naoobserbahan mo pa sa dami ng magandang nangyayari, ang naoobserbahan mo pa yung maliit na pangit na nangyayari. At yun yung ikakapitalize mo. Si ano nga eh. Kaya ako nanood kasi siya nga nanood eh. Kaya ako hindi sumama sa soul winning. Si ano nga hindi na nag-soul winning eh. Kaya nga natulog ako kasi si ano natulog din eh. No, yung ikinakapitalize natin, yung maliit na bagay na hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon. Pero yung malalaking bagay na nangyayari sa bawat isa, hindi natin kinakapitalize. Wow, ang ganda ng buhay ng testimony ni Brother Jomar. Dating drug addict, at least ngayon mukhang drug addict na lang. Pero hindi na siya drug addict. Itsura na lang. No. Nakita niyo naman, dumating yan dito, payat na payat. Pero kita mo yung mukha ngayon, parang manas. Bakit? Marami po siyang exercise. Ang exercise niya, kaya lumulubo eh. Sobrang bigat ng mga exercise niya eh. Weightlifting. At least magbigat-bigat ngayon kaysa noon. Dati magagaan lang nililifting niya eh. Sana yun yung nakikita nyo. Pero pag nakita mo nagkamali yan, talaga si Brother Jomar. Ganyan talaga yun eh. Wala nang pagbabago yan. Wala nang pag-asa yan. Di ba, madali tayong maghusga sa kapwa Kristiyano natin pag nagkamali. Amen? Pero yung magandang bagay na nagawa ng ating mga kapatid, hindi natin napapansin. Ang madali natin i-capitalize yung maliliit na hindi nakalulugod sa Panginoon. At yun yung ginagaya natin, ginagawa nating process para maaprubahan yung kabaluktutan natin. Amen. Hindi yan ang sinasabi ko. No? Ang obserbahan mo ay yung magandang nangyayari sa church dito sa Caloocan. Meron pong magandang nangyayari. Huwag kang maghanap ng pangit kasi marami ring nangyayaring pangit. Ha? Pero mas maraming magandang nangyayari. Bakit? Because this is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Hindi natin pwedeng baguhin yun.
Walang indispensable sa atin dito. Lahat tayo, pag hindi na tayo maayos sa Panginoon, pwede tayong alisin ng Panginoon dito. Pero yung church ng Panginoon, mananatili magpakailan-kailanman. Observe it and don't ignore it. Amen. Yun na lang. Ito na lang sabi ng Panginoon. Pakinggan mo na lang mabuti. Sabi niya sa Great Commission, binigay sa atin. Sabi niya, go ye and teach all nations. Diba? Saan makikita yon? Oh, hindi nyo pa rin alam. Matthew chapter 28 and sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Tingnan nyo mabuti, pakinggan nyo mabuti. Teaching them to observe all things. Observe. Don't ignore. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Obserbahan natin yung nangyayari. May nangyayari bang Great Commission? Nagpe-perform ng Great Commission? Yes. Amen. Tapos yung hindi pa nagso-soul winning, yung pang ikakapitalize mo para hindi ka makapag-soul winning. Amen. Observe. Don't ignore. Ang magandang i-ignore mo ay yung mga pangit na naoobserbahan mo. Huwag yun ang i-capitalize mo para manatuloy ka sa pangit na ginagawa mo. Amen? Amen. So, to heal our present generation and to preserve the next generation, we need to be an active member. Don't be what? Passive. We need to observe and don't what? Ignore. Dalawang bagay na. Pwede na yun. And the third is, be faithful. Don't be faithless. How to heal this present generation? Be an active, observe, and be faithful. Be not faithless. Don't be faithless. No? Huwag tayong maging faithless. Tulad ng mga disciples. Nung unang encounter sa kanila ng Panginoon, habang sila ay, nung sila ay pinakawalan ng Panginoon para i-perform not only the Great Commission, pati yung miracles and wonders, binigyan sila ng kapangyarihan. But because of their faithlessness, hindi nila na-perform yung kanilang responsibility. Kaya ano sabi sa kanya ng Panginoon? In Matthew chapter 17. Matthew chapter 17. In verse 17, the Bible says, and Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Alam mo ang issue dito? Merong isang bata na hindi mapagaling ng kanyang mga disciples, ng mga apostles. No? Hindi ma-cast out yung demon possessed. No? Kaya sabi ng Panginoon, oh, faithless generation! Hanggang kailan ako makikisama sa inyo? Matagal ko na akong kasama, pero hanggang ngayon, wala pa rin kayong pananampalataya sa akin. Be faithful, don't be faithless!
Matagal na lang natin kilala ang Panginoon, matagal na natin siyang tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas natin, pero nabubuhay tayo na parang wala pa ring pananampalataya. Konting problema na nagtatagirgir na. Tagirgir ba? Konting problema, magkakapag-desisyon tayo na iiwanan kaagad natin ang Panginoon. Madali natin iwanan ang Panginoon pag tayo ay may problema. Oh, faithless generation! How long shall I suffer you? Hanggang kailan ko kayo pakikisamahan? Pinakilala ko na ang sarili ko. Nagpakita na ako sa inyong miracles and wonders. Marami ng taong nabago ang buhay. Marami ng taong naging dating pusakal na drug addict. Ngayon ay preacher na. Ngayon ay pastor na. Nagbago ang buhay. Maraming mga kabataan na nagbago ang buhay. Maraming naabot ang salita ng Diyos dahil sa mga taong nagbago ang buhay. Hanggang ngayon, faithless ka pa rin. How come? Paano nangyari yun? Kaya nga, para maging instrumento tayo sa pag-heal, sa paggamot ng present generation natin, we need to be faithful. Don't be faithless. Hanggang kailan natin, hindi ba marinig natin yung maalingaw-ngaw sa ating isipan, sa ating tainga, yung salita ng Panginoon, oh, hanggang kailan kita pakikisamahan? Hanggang kailan mo ako mananampalataya sa akin? Hanggang kailan? Dati-dati na may problema ka, tinugon ko yung problema mo. Ngayong naayos ka na, kapatid. Meron ka na magandang direksyon. Meron ka ng plano para sa Panginoon. Bakit nawawala na yung pananampalataya mo? Nag-iisip ka pa rin mag-quit sa ginagawa mo sa Panginoon. Where is now the faith? Where's the faith? Bakit hanggang ngayon nagdadalawang isip? Tinawag ba talaga ako ng Panginoon? Baka naman gagamitin ako ng Panginoon sa abroad. Kita mo, nagkaroon ako ng passport. Amen. Kita mo, kita mo. Kapatid, meron pa bang mas dadakila sa paglilingkod sa Panginoon? Is there anything greater than serving the Lord? Wala, kahit maging presidente ka pa ng bansang ito, o maging presidente ka ng anumang asosasyon, o presidente ka ng anumang fraternity, walang mas dakilang posisyon sa ibabaw ng lupang ito, kundi yung maglingkod sa buhay at totoong Diyos. Be faithful. Don't be faithless. Kung meron ka mang talento ngayon, it is God's given talent. Let God use your talent and be blessed. Amen. Tingnan nyo, basahin natin in chapter 25 of the book of Matthew. Chapter 25, starting in verse 14. Sabi ng Panginoon is the Lord Jesus Christ Himself ang nagsasalita sa pagkakataong ito. This is about the parable of the loaned money or parable of the talent. Sabi yan, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, and another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey. Pansinin nyo, may kanya-kanya tayong abilidad na ipinagtiwala sa atin ng Panginoon. Other 5, 2, and the other 1 is 1. Tingnan nyo mabuti.
Then he that had received the 5 talents went and troubled with the same, and made them another 5 talents. And likewise he did that had received 2. He also gained other 2. But he that had received 1 went and dig into earth and hid his Lord's money. After a long time, and the Lord of those servants cometh and reckoned with them. Ito na, singilin na ng mga talentong binigay sa kanila ng Panginoon, ng kanilang Lord. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliveredest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord and said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Well done, thou good and faithful servant. Sabi ko nga sa inyo, be faithful. Don't ignore. Be faithful. Don't be faithless. Thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things. I will make the ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Nakita niyo ba? Sa parabola pa lang, pero yung illustration maliwanag na kung i-apply mo yung buhay Kristiyano mo sa pagkakataon na yon. I hope you're listening. Ilagay natin yung ating sarili dyan. Let's continue to read. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, and good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. May napansin ka ba? 5 and 2, the same commendation ang natanggap nila sa Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon, binigyan niya sila ng talents na kailangan nila according to their ability. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng talento na pwede nating magamit sa Panginoon according to our ability. Amen. Kaya anumang abilidad, anumang talento na meron tayo, galing yan sa Diyos. At ang gusto ng Diyos ay gamitin mo yan sa Panginoon. And the same commendation, marami ka mang ginagawa sa church. Lahat ng talento mo, inilabas mo sa church. At doon sa isa lang ang talent niya, pero ginagamit niyang parati para sa Panginoon, sa kaluwalhatian ng Panginoon. And the same commendation, sabi niya, thou good and faithful servant. Ha? Naging katiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan kita ng mas malaking bagay. Paano tayo pagkakatiwalaan ng malaki? Kung sa maliit na bagay, hindi tayo mapagkakatiwalaan. Pagbabalik pa lang ng ating tithes and offering, nahihirapan na tayo. Paano tayo pagpapalain ng mas malaki pang pagkakaltasan mo ng iyong tithes and offering? Kung yung maliit pa lang, nahihirapan na tayo, magta-tithes ba ako ngayon o hindi? Tatanungin mo pa, alam mo namang tamang mag-tithes? Ha? Anong talento meron tayo ngayon na pinapagamit natin sa Panginoon? Ha? Anumang daming talento meron ka, pero hindi naman napapakinabangan ng Diyos, useless yung talent na yan. Hanggang dito lang yan sa lupang ito. Pagtapos ng buhay na ito, wala nang pakinabang yan sa langit. Pero anumang talento na mayroon ka, basta ipinagamit mo sa Panginoon, imumultiply yan ng Panginoon at makakatanggap ka ng isang commendation balang araw, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy kingdom. I hope you're getting the message. Amen. Tingnan mong mabuti. Tuloy natin yung pagbasa. Then he which had received 1 talent, yung nakatanggap ng isa lang nga lang. Sabi diyan, and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strewed. Alam ko, Panginoon, malupit ka eh. Nang-harvest ka nang hindi mo naman tinanim eh. Ha? Kaya ang ginawa ko, natakot ako. Anong ginawa niya?
And I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Ibinangon ko yung talento mo, hindi ko ginamit, Panginoon. Are you listening? Lo, there thou was that is in thine. Ito na, binabalik niya yung isang talento. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant. Anong address niya? Ikaw na evil man, wicked man. Ikaw na masamang tao. Huh? The wicked and slothful servant. Ikaw na masama ka na nga. Tamad ka pa. Masamang servant at tamad na servant. Thou knewest that I reap where I sowed not. Alam mo na nga na ako'y nag-aani kahit hindi ko tinanom. And gather where I have not stowed. Hindi na nga kinakuha ko kahit hindi sa akin. Tapos, sabi ng Panginoon, Thou oughtest be therefore to have put my money in the exchanges, and then at my coming I should have received mine own with usury. Dapat tumubo yung pera ko na yan. Dapat nag-multiply yan kung inilagay mo sa money market. Tignan nyo ang consequences nung taong hindi pinagamit yung talento. Take therefore the talent from him and give it unto him which had 10 talents. Biruin mo yung merong 5 talents na na-multiply, naging 10 talents. Yung merong kaisa-isang talent, kinuha pa sa kanya at ibinigay dun sa merong 10 talents. Sinong pinagpapala? Yung nagpapagamit ng talento. Ha? Sabi niya, unto everyone that had shall be given, and he shall have abundance. Yung sa meron na siya ay bibigyan at mas marami pa. But from him that hath not shall he be taken away even that which he hath. Yung wala, kukuhanan pa siya ng Panginoon. And cast ye the unprofitable servant into the outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Yun na yung pagsisisi mo. Bakit ako nasa kalagayang ito? Bakit? Yung kaisa-isa mong talent, hindi mo pinagamit sa Panginoon. Tell me, what is your talent na hindi mo kayang ipagamit sa Panginoon? Ha? Meron ka bang talento na pwedeng gamitin ng Panginoon? Pastor, wala po akong katalent-talent talaga. Oh, really? Baka hindi mo pa nadidiscover merong talentong ibinigay sa iyo ang Panginoon. Subukan mong magpagamit sa Panginoon at lalabas ang mga talento mo. Magmumultiply yan habang pinapagamit mo sa Panginoon yung talento mo. Yung meron, dadagdagan. Pero yung wala, lalong mawawalan. Ano ang gusto mong mangyari sa'yo? Ha? Maigi-iging ginagamit ka na ng Panginoon sa gawain ng Panginoon? Nagsuko na ng buhay sa Panginoon? Dating wala ka namang direksyon, meron kang plano sa pag-asenso before, pero hindi naman nag-prosper kasi nga tinatawag ka ng Panginoon in the ministry. Tapos ngayon, nandyan ka na sa full-time ministry, nag-iisip ka pa bang mag-quit? Think about that. Alam mo, kung business lang ako, meron akong business-minded akong tao eh. Tanong mo kung anong networking ang hindi ko napasok. Baka membro na ako nun hanggang ngayon. Membro ako. Hindi naman ako nagpa-dismember. Kusaan na lang na dismember sa tagal. Ano mang business na pwede kong pasukan, nag-i-invest ako, hoping na magpo-prosper ang aking investment. But nothing happens. Why? Tinatawag ako ng Panginoon sa soul business. Kaya kung dati-dati nagdi-desire ka naman mag-business, sige, pero hindi naman nagpo-prosper. Bakit? Kaya ka nandito because of soul business. Tinawag tayo ng Panginoon dahil sa nangangailangang maraming kaluluwa sa paligid natin. Huwag na tayong mag-ambisyon ng higit pa dyan dahil walang masihigit sa ginagawa mong talento ngayon. Wala na, kapatid, wala na. Ang mas maganda, just be faithful and don't be faithless. That's
the point. Yan yung pinakamagandang putos. At maitutulong mo sa henerasyong ito. Nakita mo yung henerasyon kanina, wala na sila ngayon. Wala na sila pare-parehas. Si Tutoy na lang naiwan. Delikado si Tutoy, nakaupo na naman. Kaya dahil nakaupo, inaantok na naman. Wala na yung dalawa niyang, kasama niyang dalawang wicked generation eh. Anong gagawin natin dito sa wicked generation na to? Paano natin matutulungan na mahil, magamot? Kung tayo mismo na hindi nila makikitaan ng pananampalataya. Baka ang patay sa ating pananampalataya. Faithless pa rin tayo. Kung i-address tayo ng Panginoon, pakinggan niyo mabuti. Kung ikaw kaya i-address ng Panginoon ngayon, i-address ka ba niya? Oh, the good and faithful servant. Sa palagay mo. Tell me. Sa ginagawa natin ngayon sa Panginoon, pwede ba natin sabihin, siguro naman matatawag na akong faithful ng Panginoon? O hindi mo masabi yan kasi alam mo sa sarili mo at the back of your mind, meron kang reservation sa sanglibutan. But let me remind you, brethren, be faithful, don't be faithless. Amen. Alam mo, may isa pa sanang puntos, pero tatapusin na natin to. No? Kasi, kumpleto na yun eh. No? Sa totoo lang, kumpleto na yung rekado na yun para maging instrumento tayo, individually, sa paghihil ng henerasyon na ito to preserve the next generation. Makita naman natin, maliwanag naman yung illustration, yung generation ni Moses, good. Nakatawid hanggang sa bunganga or sa bibig ng promised land. Nag-stand sa kanyang pananampalataya sa paglilid ng mga tao ng Diyos, the Israelites. Sa kapanahon ni Joshua, nag-stand si Joshua hanggang sa before he died, challenge niya yung mga Israelites, sinong gusto niyo paglingkuran? Yung Diyos Diyosan o yung Diyos na buhay? Ako at ang aking pamilya maglilingkod sa Diyos. Kayo, bahala kayo kung sino pipiliin nyo. Anong pinili ng mga tao? Maglilingkod kami sa Panginoon, Joshua. And they did. They served the Lord all the days of Joshua. Pero magtataka ka, after na sila ay magkandamatay, and there arose another generation, yun na yung tatlong tao dito kanina. The faithless generation. The wicked generation. The stubborn and hard-headed generation. Paano natin matutulungan yan kung tayo mismo na mga tinawag ng Panginoon para sa kanyang gawain, tayo mismo ay mawawalan ng pananampalataya? Hindi tayo makita ng faithfulness. Instead, faithlessness. I hope this message is clear. How to heal this present generation and preserve the next generation. Paano? Be active, don't be passive. Paano? Observe, don't ignore. Paano? Be faithful, don't be faithless. Huwag dahil sa maliit na bagay, magdidesisyon ka ng kawalan ng pananampalataya. Na parang hindi ka nakasumpong ng salita ng Diyos, parang hindi mo nasumpungan yung personal na Diyos sa buhay mo. Konting problema pa lang yan. Emotional problem pa lang. Magdidesisyon ka na, Pastor, hindi na po ako magtutuloy sa Bible school. Bakit? Kasi po, pinagbabawalan po ako ng nanay ko.
Pastor, hindi na po ako makakapagtuloy sa Bible School. Bakit? Kasi po, hindi ko ma-break yung girlfriend ko. Pastor, hindi na po ako makakatuloy sa Bible School. Bakit? Kasi po, ano na po, nag-quit na siya. So iba ang motivation mo, kapatid. Nasa sidetrack ka. Bible school pa lang yan. How about full-time in the ministry? Kaya nga ito yung tanong ko sa mga estudyante ko noon. Ano sa palagay mo ang pwedeng mag-alis sa iyo sa ministry? Yayamang ikaw ay nasa full-time ministry. Sasagot ng iba, siguro pastor yung cellphone. Bakit yung cellphone? Kasi po hindi ko maiwasang mag-cellphone. Ano naman yung sagot ng iba? Siguro pastor yung aking magulang. Bakit? Kasi po minsan namimiss ko sila, parang hindi ko kayang hindi sila makita. Ha? Ano pa? Siguro, pastor, yung ambition ko dati pa, gusto ko pa makatapos sa pag-aaral sa labas. Ano pa? Siguro, pastor, yung matagal ko nang pinagpe-pray sa Panginoon, yung siya na talaga. Now tell me, ano ang mga dahilan, posibleng dahilan mo para tanggalin ka sa ministry? Isa ba dun sa mga dahilan na yon? Na yung mga dahilan na yon ay maliwanag lang na alibay at yun ay motivated ng emotion lamang? Walang spiritual na bagay sa mga dahilan na yon. Kung tayo ay tinawag ng Panginoon, ibig sabihin maliwanag na ikaw ay tinawag ng Panginoon at gusto kang gamitin ng Panginoon sa kanyang napakalawak na gawain. Sabi ko nga matapang lang na Kristiyano ang pwedeng magdesisyon na magsuko ng buong buhay niya sa Panginoon. And it's good thing na ikaw nagsuko ng buhay mo sa Panginoon. Believe ako sa iyo. Matapang ka talaga. But how in the world na tumatagal ka sa ministry ay naiisipan mo, tinawag nga kaya ka ng Panginoon? Aha. Is there something in your mind na naglalaro sa mind mo? Tinawag nga talaga ako ng Panginoon? Panginoon, sigurado ka bang tinawag mo ko? Nung tinawag ka ng Panginoon, nandun ka sa problema. Naalala mo? Nung tinawag ka ng Panginoon, yung wala kang malapitan kundi ang Panginoon. Ngayon bang maayos na yung relasyon mo sa Panginoon? Maayos na yung paglilingkod mo sa Panginoon? Makakapag-isip ka pa dahil ka ganito, dahil sa ganito, o anumang dahilan sasabihin mo, hindi siguro ako tinawag ng Panginoon. Good night in the morning, sabi ni Pastor Hill. Tell me. Ay, nako. Tapusin na natin to. Kung saan pa tayo makarating. To heal this present generation and preserve the next generation is simply preserving the image of God in every Christian. Yun lang ang ibig sabihin nun. No? Yung mapanatili mo yung imahe ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Hanggang sa mga susunod na henerasyon. And that's the very point. No? To heal the present generation and preserve the next generation.
Kapatid, kung nandyan ka na sa ministry, sigurado ko, nilagay ka ng Panginoon dyan. Hindi ka nagkamali. Kung nag-iisip ka ngayon, nagkamali ba ako ng desisyon nun? Hindi ka nagkamali ng desisyon nun. Ngayon ka nagkakamali kung nag-iisip kang mag-quit. Ang sigurado kung ngayon ka nagkakamali. Dahil noon, tama yung desisyon mo. Ngayon ka nag-iisip ka mag-quit, yan ang siguradong maling desisyon mo. At meron kang paglalagyan dyan na lugar na hindi mo magugustuhan. I hope the message is clear. Kaya nga sabi ko, saan man tayo tinawag ng Panginoon, anumang talentong meron tayo ngayon, ipagamit lang natin sa Panginoon. And before you know it, ito na, meron ng reckoning time. Tatawagin ka ng Panginoon, brother so-and-so, sister so-and-so, come! Come! And enjoy the kingdom of God. I hope the message is clear. Amen. Kapatid, ang tamang sagot sa tanong na ano pang bagay na pwede mag-alis sa iyo sa ministry? Ano pang bagay na pwedeng mag-alis sa iyo sa gawain ng Panginoon? It should be none at all. None at all. Wala. Wala. Wala tayong dahilan para maalis sa gawain ng Panginoon. Bakit? Ibinigay na natin yung buhay natin sa Panginoon. And the only thing na pwedeng mag-alis sa'yo dyan, yung doubt mo na inilagay ka ng Panginoon dyan. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi ka nagkamali ng desisyon nung ikaw ay napunta sa ministry. Pero kung aalis ka sa ministry, diyan ka nagkakamali ngayon. I hope the message is clear. Am I offense because I'm telling you the truth? No, sir. No? So let's enjoy the ministry. There's no reason for us not to enjoy this ministry. We're all God's chosen people. Pinili tayo ng Diyos para maglingkod sa tao. No? Of course, sa paglilingkod natin sa tao, ibig sabihin sa paglilingkod natin sa Diyos. No? Kasi hindi na naman natin paglilingkuran ng Diyos sa kanyang pasensya, kundi sa mga taong ipinagkakatiwala sa atin. And lalong-lalo na yung sarili nating pamilya. Lalong-lalo na kayo, kung wala kayong magulang dito, mga kabataan, mas lalo kang dapat magpatuloy, maging active, mag-observe na magagandang nangyayari sa church, at maging faithful na anak ng Diyos. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat o Diyos sa natapos po naming pag-aayag ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy mo po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. Diyos, binabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bahagi tayo